Boss, nagbabasa ka na pala ng manual ngayon. Ba't nagbabasa ka? Siyempre, hindi naman lahat. Bago. Kailangan natin ng tamang informasyon. Oo, sa bagay. Pero hindi na ako nagbabasa. Ngayon lang. Para maging tama na yung informasyon na ibibigay. Tsaka hindi naman total yan. Summarize lang naman yung babasahin. Pag parang konti lang. Bago tayo start. Sige, ayan. Rehearsal mo na. Rehearsal. Ako nga pala si Benworks. Sa episode na ito, ipapakita ko sa inyo yung comparison ng bagong Raider 150 Fi sa luma. Kung ano yung mga nabago, ano ba yung mga kinagandahan na nilagay nila dito sa Raider Fi, Raider Pro. Ayun, sisimulan natin sa likod, yung looks niya papunta sa harap. Dito muna tayo sa likod. Sa unang tingin, sa likod, mapapansin mo kaagad yung kulay ng taillight. Yung kulay ng taillight, red na lahat. Yan, red na lahat. And then, yung signal light, nasa labas. At, sunod itong rear fender natin, same pa rin ng luma. Ang nabago lang, yung butas ng signal light. Tail light, same din. At yung inner, saka mudguard, pareho din. Yung grab bar, same pa rin. Same pa rin siya ng tsura. Yan, same siya ng itsura. Itong caliper na likod, ang kapareho nito ay GSX. Kasi nga, napakamahal na yung brake pad ng Tokiko. Pinalitan nila ng pang-GSX. At bracket, pang-GSX din. Sa rotor disc naman sa likod, same brand pa din. Same size. And then sa mags, same pa rin ng luma. At saka yung sprocket, yung chain, sprocket size, same pa rin. Dito naman sa tambucho, wala namang binago bukod sa itong muffler cover natin. Mayroon siyang konting extension. Kung mapapansin mo itong guhit na to, in luma, hanggang dito lang siya. So may purpose kung bakit sila in-extend. Diba? Inaral lang ng mga Japanese yan. Dito naman sa body cover, itong part na to is same pa rin ng luma. No? Itong emblem, yan, nakalitaw. Dito naman sa earbox, same pa rin siya ng luma, walang binago. Then sa brake master, ito binago nila. From Tokiko, ginawa nilang Nissan. So mas mura yung kaniyang price kumpara doon sa brand, yung Nissan. Yung foot brakes, same pa rin ng luma. Saka yung apakan, same pa rin. Sa engine looks, unang mapapansin kagad natin, may nawala. Nawala na yung kickstart. Dahil hindi naman talaga usually ginagamit yung kickstart. Ginagamit lang siya kapag kalubat yung battery. Kaya tinanggal na nila. Diba? Ito, the same pa rin. Then yung kulay niya, yan, napaka ganda ng kulay. Kulay abo. Oil filter, sa mga nagtatanong, same pa rin. Then sa kaha, yun, sa kaha, na maraming mga nagko-question, pangit yung kaha. Tingnan nyo muna in person. Personal. Yung kaha niya, di ba? Ito ang naiba sa kanya. Mula dito sa bato, sa ibabaw, hanggang dito. Iba na yung kanyang korte. Mas pinalaki yung pagdating dito. Tapos itong cover, yan, iba. Iba na sa dati. At ito yung additional na sinasabing winglet. May purpose din, bakit nilagay yan? Ito, para sa aerodynamics. Pagpasok ng hangin, dito labas. Yan. May purpose yan kung bakit yan linagay. Then, isa sa napansin ko sa kaha nito, compare doon sa dati na may parang meron ditong hasang, kung may parang mesh, may ganon-ganon. Sa kanya, mas kinaliit, and then yung tapo ng hangin, diretso lang dito. So, malilisen yung init na lumalabas doon. Kumbaga, hindi na ganun kainit. Kasi yung lumang Raider Fi natin, mainit, masyado. Tapos, yung purpose naman nito, na parang umbok, hindi lang ginawa yan para umbok lang. No? Pag nag-ride ka na naka-stock footrest, kasi pag naka-shifter, di mo na magagamit ito. Ito, for example,
during riding, yung tuhod, meron ka ng stopper. Yan. Kasi pagka once na nag-brake tayo, full brake, 'di ba? Abante tayo. Meron agad tayong stopper. So ito yung purpose ng umbok para sa tuhod. Yan, yung mahabang tuhod, hindi para sa inyo 'to. Sa ano lang, makagaya ko lang. Yun yung pinaka nagandahan ko sa kanya kasi nung drive ko siya, kinuha ko sa kasa. Unang napansin ko kagad sa kanya, yung pag engine brake ko, sabi ko okay Hindi ko na kailangan ng stopper sa upuan. Meron na kagad akong stopper dito sa tuhod. Tapos dito sa may araro, yun nga, mas parang sharp na siya dito. Para sa hangin din yan, yung purpose yan. Para tusok na tusok sa hangin. Radiator natin, same pa rin siya ng luma na Raider FI. Ang binago lang is yung reserve tank na from top nilagay sa baba para dito kasi ang sa akin lang opinion kaya siya nilagay sa baba kasi nandito na yung keyless. Saka may meron siyang mga aparato nilagay dito, module, may mga nilagay na dito kasi hindi na siya magkasya. Kaya dito nilagay sa baba. Kung ang naalala nyo yung JSX-R, sa baba din siya nakalagay. Ang advantage naman ito para hindi siya ganun kainit, no? Kasi siya nga yung reserve tank, yung from radiator na sobrang init, itatapon niya ron sa reserve tank, yung mga na-overflow, saka doon niya parang papalamigin. Then pagka nagkulang ulit dun sa radiator, kuha ulit siya ng malamig para ipasok doon. So dito, mas advanced na siya kasi nasa baba na. Kasi yung luma, yung dito sa taas, yung init ng makina, yung singaw, doon sa kanya nagsasuffer. Kaya sobrang init. Meron pang parang pag binuksan mo, umuusok-usok pa. May mga na-customer tayong ganun. Brake system is Nissan. Yung mga modelo na, yung Raider FI na pinakaunang labas is ang brand, di ko ako nagkakamali, Vibre. Basta hindi ganito, Nissan. Dito yung tornilyo doon, ito dito na sa harap. Kung bibili kayo ng lever na RCB, ang kapares ito pang carb. Side mirror, same pa rin, ng luma. Dito sa instrument, switch. Function ng switch, na iba. Compare sa luma, yung mga problem nyo na auto start, ngayon solve na. Hindi na siya kagaya dati na nag-auto start. Mas in-upgrade, mas pinaganda yung button, mas pinalambot. Easy to push na lang. Same din sa left side switch. Yun. Ang wala nga lang dito yung on-off switch ng headlight. Yung kagaya nito, once na pag-on mo, naka-automatic na siya, wala na siyang patayan. Yun yung bagong design ngayon ng Suzuki. Dito naman tayo sa headlight na kung saan trending ito sa social media na nilabas pa lang sa ibang bansa, sa atin wala pa, usap-usapan na. Meron siyang advantage kung bakit ito yung kanyang nilagay dito. Yung headlight niya, compare sa luma, mas maganda dahil yung ilaw niya is wide. Mas maliwanag. Ayan o. Nagiging tatlo ng ilaw niya. Ayan o. Diba, meron siya sa baba, meron sa taas, ayan sa gitna. Diba? Kaya siya naging maliwanag dahil tatlo. Sa Raider FI na luma, dalawa lang. At then mapapansin nyo dito, yung signal light niya, linabas na nga sa mas visible, mas kita, para kahit malayo ka, nakikita na agad, mas maliwanag. Compare dun sa luma, na nandito lang siya nakalagay, minsan hindi nakikita. Kaya ito yung purpose ng design na to. Dito naman tayo sa front mags, same pa rin ang luma. At tires, same pa rin ang lumang Raider FI. At disc, same size, same brand, same pa rin ang luma. At caliper, same ng carb, Nissan. At ito ang nabago at nadagdag na ikinaganda nga ng Raider FI na modelo, itong kanyang EBS, no? Dito sa EBS, konektado ang kanya sensor natin na naka-install doon sa may engine sprocket. Dito na siya sa harap. So no more advanced reading, no?
Kasi dito na sa front wheel drive, yung sensor ng takbo. So siya na ito yung nagsisense kung gaano na nakabilis. Kasi minsan, di ba, pag nagpalitan ng sprocket, nag-advance reading. Sana tama yung explanation ko. At front fender, same pa rin ang luma. Front shock, same pa rin. Same brand, Showa. Iba to sa luma. Hindi siya pwedeng ilagay yung dati na upper bracket. Dahil dito naka-support yung pag nag-lock ka ng susi. Ito, pag linak mo siya, dito yan. Yun. Dito na tutusok yung pag-lock ng ano. Kaya hindi mo siya pwedeng palitan na pangluma. Suggest, pwede mong palitan ng pangluma, papalit ka ng susian. Doon mo siya ilalak. Kahit hindi gumagana ng susi, at least meron ka panlock. Wala na siyang susi, keyless na. Kahit wala kang susi dala, basta yung remote, laging nasa bag mo, magagamit mo siya. No hassle na. Pero ito naman, sa mga hindi pa nakakaalam, nauhugot po siya ha, yung susi. Pero, kung ayaw mo naman siyang hugutin, meron siyang extra susi. So, para sa compartment, sa gasoline, pag magpapagas ka, yan. Tapos, isang pinakaganda pa, meron na siyang smart USB charger. Smart pa ang tawag dito. Yan, USB charger na pwede ka mag-charge. At dito, pwede mo lang ilusot ang kanyang wire. Hindi ka na magbubutas kasi meron na siyang nakaabang para doon sa wire ng charger mo. Dito naman sa fuel tank capacity, same pa rin ang luma. Same pa rin ang luma. Yung tools, meron pa rin ng spark plug rin, saka screw. Dito sa ECU, yan, iba. Iba na yung ECU niya compare sa luma. Kaya, panibagong ano naman to. Kung paano siya i-remap, di ba? Doon naman tayo mag-iisip kung paano sa application ito. Software. Baka mo tuloy ako. Sa fuse, yan, medyo marami. Compare dati na ito lang, layer. Naging ano na siya, 4 kasi spare lang naman yung dalawa eh. Yan. Para kasi sa ABS, mayroon siyang mga fuse. Sub. Tapos yung GS pa rin yung battery. Tapos relay, mas pinaganda kasi 'di ba dati yung mga relay natin lagi nagkaka-corrosion. So nadinig ni Suzuki yung mga complaint ng mga customer na madalas nga na nagkaka-corrosion, nasisira yung relay. Ngayon, naglagay na sila ng takip, 'di ba? At ito naman yung kanyang socket. Para pag nag-diagnose, kung may error, may trouble yung makikita natin sa panel, ito yung iba na compare sa lumang Raider FI. Ito naman siguro para sa panel, I'm not sure kung aaralin natin to. Ito sa ABS, may diode pa. Ayan. Dito, pag-aaralan natin sa susunod, papakita ko sa inyo para saan yung socket na yan. Tapos yung ball race nito, same pa rin ang luma. J6R, J6S, Raider 150 Fi, pare-pareho pa din. At last, yung cambio na madalas hindi naman natin talaga totally nagagamit yung dito. Kaya pinutol. Sungkit na. Yung iba, ayaw ng iba kasi nasisira yung sapatos. Lagay na lang ng sock dito para hindi masira sapatos. Yan. Ganda. At ito ang kinaganda rin sa Raider FI na bago ngayon, yung clutch pinalambot na. Yan, napakalambot na. Parang wala lang oh. At sa susunod na episode, pag-uusapan natin yung kanyang clutch slipper, kung pwede ba sa luma i-convert natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-convert or saan makakabili
paano i-assemble. Maraming salamat sa panonood. Abangan nyo sa susunod na mga episode kasi lahat ito iisa-isahin natin kung ano yung mga nabago, kung ano mga dapat gawin dito, paano magkalas, paano mag-set ng function dito sa panel, paano i-connect dun sa cellphone, yan, ito, paano i-set, yun. Abangan nyo sa susunod, antabay lang kayo sa bawat post namin. Thank you.